Alam niyo po mga kababayan, sa totoo lang po, ako po yung napoprostrate na sa taong ito. Dahil tila hindi po siya inaaksyonan ng ating mga otoridad, ng ating PNP, NBI at ng AFP. Tignan niyo po yung kanyang pinost dyan, basahin niyo mga kababayan. Sinabi po niya literal, lahat po ng pinagbabawal na droga ay galing sa palasyo ng Malacanang. So, kayo, basahin niyo po mga kababayan. Tignan niyo. Yan po isang napakabigat at napakalaking akusasyon. So, sino pong hindi mapoprostrate dito mga kababayan? Ang dami na po niyang sinabi na maaaring magdulot ng pagkakagulo nating mga Pilipino, ng Pilipinas, pagkakawatak-watak. Secession ng Mindanao at ng Visayas, pinapanawagan nila. Ito pa si Jimmy Bondoc, Republic of Mindanao daw soon. Yan po ay hindi biro. Kaya po kayo nagtataka kung bakit hindi po sila inaaksyonan ng ating mga otoridad, ng PNP, AFP at ng CIDG o kung sino man yung dapat na umaksyon, NBI, ang palasyo, bakit hindi ito inaaksyonan? Bakit pinapayagan lamang yan? Dahil napakadelikado po ng ganyan mga kataga. Milyong-milyon po ang nakakakita ng kanilang post at libo-libo po ang nagre-react. Yung last na chinek ko, kulang-kulang 30,000 po ang nag-react po sa kanyang post nito ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Sabi ko, bakit hindi ito inaaksyonan mga kababayan? Kung ito ba'y ordinaryong Pilipino, ito ba'y pababayaan lamang din? Panigurado ako dinampot na yan. Panigurado ako kinulong na. Napaka mali po nitong ginagawa ng taong ito. Unang-una mambabatas po siya. Siya po'y parte ng gobyerno. Bakit po siya nag-uudyok ng ganyan na maaring magresulta sa pagkakagulo ng bansa natin? Ihiwalay ang Mindanao, ihiwalay ang Visayas, kung ano-anong sinasabi kay PBBM, kung ano-ano pong bintang sa Coast Guard, sa AFP at sa mga otoridad natin. Sinisira po niya ang tiwala ng taong bayan sa ating mga otoridad. Sa AFP, sa mga sundalo, sa Coast Guard na nagbubuhis ng kanilang buhay para po sa bansa natin, para sa pag-rescue ng ating mga kababayan. Tapos ito, yung pinaka-latest po, pinagbibintangan po niya ang palasyo ng Malacanang na pinanggagalingan or supplier po ng illegal na droga. Tama po ba yan mga kababayan? Ito po ay maaaring paniwalaan ng libo-libo or milyong-milyong Pilipino dahil siya po ay mambabatas. Kapag siya po ay nagsalita, marami pong maaaring maniwala sa kanya. Maraming naniniwala dyan, lalo-lalo na yung mga DDS mga kababayan at ina-amplify nila, isineshare nila, nire-repost nila at maraming nakakakita ng ganitong post. So bakit hinahayaan lamang ng ating gobyerno ang ganitong pagkakalat ng kasinungalingan na maaaring magresulta sa ating pag-aaway-away at pagkakawatak-watak nating tayo mga Pilipino na maaaring magdulot ng gulo, ng pagbagsak ng bansa natin? Bakit hinahayaan lang ng otoridad, ng ating gobyerno, ng palasyo mismo? Bakit nila hinahayaan lamang ito, mga kababayan? Nakakapagod po na makipaglaban sa mga kasinungalingan. Pero kung hahayaan nyo lang kami na lumaban ng lumaban at hindi naman kayo umaaksyon dahil kayo naman yung may kakayahang umaksyon sa ganito. Kayo yung may kakayahan na magsampa ng kaso at mag-file ng mga ethics complaint, tanggalin sa pagka-congressman ito dahil hindi naman po ito nakakatulong eh. Gulo po ang naidudulot nito. Nagpaparali sa mga lugar na hindi naman dapat nagpaparali. Kung ano-anong panawagan, kung ano-anong bintang sa AFP, sa Coast Guard, sa Pangulo, sa Palasyo, sa lahat na. Hindi po yan titigil hanggat hindi nyo inaaksyonan. Hindi po yan titigil hanggat hindi nyo pinapanagot. Namimihasa. Hanggang sa dumating yung panahon na normal na lamang po yung mga ginagawa niya. At marami pong gagaya. So, wala. Tayo po ang talo niyan. Dahil bansa po ang magkakagulo, tayo mga Pilipino mag-aaway-away. Maaari po magdulot ng gulo ang pinagagagawa nito. Bakit nyo po hinahayaan lamang? Nananawagan na tayo sa PNP, sa NBI, CIDG, AFP, kung sino man. Sa otoridad, sa palasyo, PBBM. Ano na to? Sobrang kasinungalingan na to. Pinagbibintangan na ang palasyo, ikaw, na pinagagalingan ng illegal na droga. Papalampasin nyo pa ba yan? Kapag yan ay panigurado ako sa libo-libong nag-react dyan at milyong-milyong taong nakakita niyan, marami sa kanila ang naniwala at nagalit dahil sa kasinungalingan yan. Grabe, bakit ganito na lang? Naging normal na po yung ganyang uri ng mga paratang. Naging normal na. Parang
inaraw-araw na. Alam nyo, kapag yan talaga namihasa, dadami ang gagaya dyan. Wala na, hindi na natin alam kung sino yung dapat paniwalaan, kung ano yung totoo at kasinungalingan. Dahil walang pinapanagot sa mga nagpapakalat ng kasinungalingan at nagpapagulo sa bansa natin. Panawagan ng pagkakawatak-watak, panawagan ng withdrawal ng suporta ng AFP sa Pangulo, sa gobyerno. Panawagan na alam natin na ang resulta ay kaguluhan, pero hindi sila pinapanagot. We can only do so much. Ang kaya lang namin mga vloggers ay labanan ang mga maling naratibo, batikusin ang mga mali at mga kasinungaling ang pinapakalat. We can only speak up. Kaya lang namin labanan yung mga pinapakalat nilang mali at i-debunk. Hanggang doon lang kaya namin. Pero paano kung dahil hindi ito pinapanagot, namimihasa at dumadami sila, paano kung sila lang yung paniwalaan? At kaming mga vloggers na kumukontra sa kanila ay hindi na paniwalaan ng mga tao dahil hindi sila pinapanagot. Paano kung sila lang yung nakikita ng mga tao? Yung mga sinasabi nilang kasinungalingan lamang ang nakikita ng mga Pilipino. Wala, talo tayo pare-pareho. At talagang lulugmok tayo po ay magsasakitan, magagalit sa isa't isa dahil sa mga ganyan. Mga ganyang mapanlinlang kasinungalingan. Nagpapagulo po sa bansa natin. Kaya po nakaka-prostrate at nakakaumay. Bakit hindi nyo po panagutin yan? Kami, mga vloggers, wala naman kami kakayang magsampa ng kaso dyan eh. Isa pa, congressman yan. Kami, vloggers lang. Sinong paniniwalaan ng mga tao? Palagay nyo, kami mga vloggers o yung congressman na nagsasalita ng ganyan, siya yung may authority eh. Mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y nagpatuloy, hindi niyan sinugpo, wala namang pong problema sa freedom of speech, may kalayaan po tayo magpahayag, pero hindi ganito, hindi kasinungalingan at mga walang basihan na bintang. Anong iisipin ng mga investors natin, ng mga turista galing sa ibang bansa? Anong iisipin ng ibang bansa? Mambabata sa Pilipinas, may ganitong akusasyon sa Pangulo, sa Palasyo. Sira ang imahe natin, mga kababayan. Talo ang ekonomiya natin. Kaso hanggang ganito lang ako, hanggang ganito lang tayo kasi hindi natin kayang ipakulong ang mga ito. Pero ang ating gobyerno, kaya nila eh. Pero bakit hindi nila inaaksyonan? Yun lang mga kababayan, naglabas lang po ako ng frustration dahil hindi po ito tama. Huwag po tayong maniwala. Sana huwag tayong maniwala. At kung sana magsalita rin kayo para kontrahin ito, itong mga ganitong naratibo, para hindi po paniwalaan. Delikado po yan mga kababayan, napakadelikado po. Salamat po sa panonood.